Hello mga kakulot! Welcome to my travel vlog and welcome to my channel, Kirara Masulog. Bago tayo maglakbay, kailangan muna natin magpasalamat sa mga taong ito at ito ay malaking itulong sa aking channel. At yun nga, nakikita nyo ako, nandito ako sa harapan ng putol na simbahan. Bakit nga ba ito tinawag na putol na simbahan? At bakit maraming tao ang nagsisipunta dito? At ngayon, ipapakilala ko sa inyo at ikukwento ko sa inyo bakit tinawag itong putol na simbahan. Ang simbahang ito ay isang pinakamsikat dito sa Macau. Pag sinabing Macau, alam na kung anong unang-una agad pupuntahan. At ito na nga itong Ruined St. Paul Church, Macau, na kung tawagin ay putol na simbahan. Ang simbahang ito ay tinayo noong 1602 to 1640. At ang simbahang ding ito kaya nasira ay dahil nasunog ito noong January 26, 1835. At kaya naman ito'y naging pinakamalaking tourist spot dito sa Macau at dinarayo ng mga turista. At ito na lang wall na ito ang natira sa sunog. Kung makikita nyo, may mga nakaukit dyan ng mga santo at dinisign ito ng mga Chinese at Japanese. Hindi ko na nga lang nalapitan na masyado at sobrang init at sobrang tao. Padalawang beses ko na nga palang pumunta dito sa putol na simbahang ito at nung una kong punta dito ay yun, napasok ko hanggang dun sa kabila ng wall na yan. At ito nga palang simbahang ito na Ruined St. Paul Church ay isang pinakamalaking simbahan sa Asia. Alam nyo ba kung gaano kataas ang simbahang ito? Ito ay merong 65 step bago ka makarating sa taas. Ang likod niyan ay ginawa ng museum at yung mga natira sa sunog ay doon inilagay sa bagong museum. Nakikita nyo naman talagang ang daming tao. Pero nung first time ko nagpunta dito, talagang sobrang daming tao. Wala kang makikitang space. Pero ngayon, merong mga space pa rin na pwede kang mag-picture taking. Sobrang ganda dito at talagang hindi ka mananawa kahit pa ilang ulit-ulit ka pang magpunta dito sa putol na simbahang ito. At sobrang nakaka-amaze nga itong simbahang ito. Imagine mo, nasunog na, ay may natira pang isang wall talaga na kaya naman naging tourist spot itong putol na simbahang ito. Ayan, at kami ay bumaba na dahil sobrang init na. At makikita nyo, sobrang daming tao sa side na ito kasi bawat gilid niyan ay may tindahan ng mga tapa. At yung mga tapa na yan ay sa bawat mga bumibili ay binibigyan nila ng free taste. At maalala ko nga nung first time ko magpunta dyan ay talaga namang ako'y umuwi ng busog dahil sa daming namimigay ng free taste. Pero ngayon umuwi ng gutom kasi wala nang nagbibigay ng free taste, lalo na't pag nakita kang ikaw ay Pinay. Nakita nyo ang daming tao, 'di ba? Ganyan, talaga namang lagi na maraming tao dyan dahil marami nang pupunta dyan sa simbahan. After nga namin dyan, kami naglakad dahil hindi namin alam ang sakayan, kaya nilakad na lang na namin ang nilalakad at maghahanap kami ng next na aming pupuntahan. Ay hindi nyo may tanong, pagbaba pa lang namin ng bus ay hindi na namin alam kung saan kami pupunta. Unang-una pa lang nagkamali na kami ng aming binabaan. Basta kami nagsama-sama, akala mo alam lahat ng pupuntahan pero hindi pala. Lagi kaming nawawala. Nung kami nasa bus at nagbabiyahe kami dun sa mahabang tulay, ay ang lakas-lakas ng ulan kaya akala namin ay maulan dito sa Macau pero hindi pala. Pagpunta namin doon ay tik-tik ang araw. Kaya naman kahit sobrang init, talagang kami rumatsyada sa paglalakad para maghanap ng aming pupuntahan at masisilungan na para lumamig ang aming katawan. At yan, parang natatanaw ko na ang aming pupuntahan. Nakikita ko na yung mataas na building. At yun nga, ipapakita ko na sa inyo kung ano yung sinasabi kong mataas na building. Ayan, nakikita nyo ba yan? Diyan kami pupunta sa loob niyan. Pero syempre, hahanapin pa rin namin ang daan papunta. Grabe, sobrang ganda dito talaga sa Macau. Kulang na kulang ang oras mo at isang araw dito para libutin mo ang buong Macau. Bago kami makarating dun sa pinakita ko sa inyong mataas na building, syempre kami maglalakad papunta doon. Hahanapin namin yung pinaka-front nun para kami makarating doon. At eto na nga, tatawid na kami dito sa may kanto at malapit-lapit na kami sa pintuan itong pinakita ko sa inyo. Grabe, kung dito sa Hong Kong ay panaylaka din, ay doon din sa Macau. Parehas na parehas, maglalakad ka rin. At yan, natatanaw ko na ang pintuan. Malapit na kami pumasok at magpalamig dito sa loob nitong mataas sa building. Nakalimutan ko na ako anong pangalan niyang building niyan. Grabe, sobrang ganda dito. Labas pa lang, grabe. Talagang mapapa-amaze na kayo dito sa pinuntahan namin ito. At yan, iikutin natin tong napakagandang
pwestong ito, napakagandang area na ito at para makita nyo kung gaano kaganda ang loob na ito. Ay siya nga po pala, hindi po lahat ng mga taga rito sa Hong Kong ay nakakapunta sa Macau. Kaya napakalaki po namin at kami ay nakarating sa Macau. Kasi yung mga kapwa natin OFW, pag hindi man malayo ang lugar nila or may ano sila, may curfew sila or mahirap makapunta doon talaga ng mag-isa. Kaya naman ako'y laking pasalamat kasi nga malwa ng schedule ko at nakakarating ako sa iba-ibang lugar dito sa Hong Kong. At kaya naman kailangan lang nating enjoyin ang ating sarili hanggat bata pa. At hindi naman po masama ang bigyan natin ng reward ang ating mga sarili. Kaya naman sa kapwa ako OFW, enjoyin lang natin ang buhay hanggat tayo ay mga bata-bata pa. Dati nakikita ko lang sa Facebook itong areang ito. Akala ko hindi tubig yung nakikita nyo yan. Pero totoong tubig pala yan. At nakapatong yung mga base niya. Kaya naman sobrang mabubusog ang inyong mata sa sobrang gaganda talaga dito sa Macau. Kaya naman talagang sinulit namin ang bawat oras at mga picture-picture kabi-kabila para naman maging memories namin itong pagpunta namin dito sa Macau. At after nga magpicturan, kaya nag-ayaan na palabas at hahanap naman kami ng aming mapupuntahan. At ang next ng aming pupuntahan ay ang Venetian, pero hindi namin alam kung saan ang aming sasakyan. Kaya ikot-ikot uli kaming team at naghahanap kami kung saan ang pwedeng masasakyan. Kagandahan lang dito sa Macau ay talaga namang free ang mga bus dito kung saan mo gustong pumunta. Yun nga lang, kulang ang oras at kulang ang isang araw para magala mo ang buong Macau. At yan, nakakita na nga pala kami ng bus at kami nga ay sumakay na uli papunta doon sa Venetian. Siya, tara na, lakbayin natin ang Macau papunta doon sa Venetian. Perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the work. Perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the work. Grabe, 'di ba? Sobrang nakaka-amaze ng Macau. Sobrang ganda dito talaga. At sinamahan pa ng tik-tik ng araw, kaya naman ang kulay ng langit at mga nagtataasang building ay talaga namang napakaganda at samahan pa ng makukulay na mga puno-puno. Kaya naman sobrang ganda ang pagmasdan. Parang nararamdaman ko na malapit na kami sa Venetian. At yan, sa wakas, nandito na rin kami sa Venetian. Grabe, bus pa lang, super ganda na. Ay, lalo na pa yung Venetian talaga. Sobrang ganda. I need somebody who can love me and my worth. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the work.
At yan, nandito na kami, kaya naman kami ay bababa na ng bus. At kami ay papasok na doon sa loob ng Venetian. Pagbaba nga namin ng bus ay itinuro agad kami sa right side daw kami dumaan. At yan, pagpasok nga namin dito sa loob ng Venetian and meron agad na nagpe-perform. At kaya naman tayo ay nanood na at na-amaze tayo sa kanyang pagsasayaw. Hawak ang 3 bilog na steel. Ay hula hoop pala yun. Hula hoop na steel. O diba, kagaling niya magsayaw, pati tuhod kasama sa paghuhula hoop, pati 2 kamay sabay-sabay na. Ay diba, nakaka-amaze talaga. At kaya naman ako ay napatanga din sa kanya kasi sobrang galing niyang magsayaw at gamit ang hula hoop. At nang matapos nga yung isa niyang perform, ay kumuha uli ng napakaraming hula hoop at ayan, sasayaw na ulit siya gamit ang napakaraming hula hoop na yan. Ay napaka-talented talaga ng batang ito. Abay, napakaraming hula hoop ay nakaya niyang pagsabay-sabayin ikutin sa kanyang buong katawan. Makikita niyo naman sabay-sabay, talagang nakaka-amaze, diba? At yan, nagpaikot-ikot pa, ay talaga namang hindi pa nahihilo, ay talagang umikot pa ng umikot bago pa siya natapos sa kanyang pagsasayaw. At yan, maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong panonood ng aking video travel to Inyo po akong suportahan, mga kakulot, at meron po itong part 3. Sobrang gaganda po ng ipakikita ko sa I need inyo. somebody who can love me and my worth. No, I'm not perfect, but I hope you